Naalala mo pa ba yung panahon na halos lahat ng influencer at artista ang bukang bibig? Bayaran ko na lang gamit ang Laika Gems. Guys, so babayaran natin siya using Laika Gems. Oo, yung parang magic points na pwede mong ipangkape at ipangbili ng kotse. Wow. Pero gaya ng ex mong biglang nawala, ganun din ang kinahinatnan ng Laika Gems. Ito ang kwento kung paano mula sa digital gold, naging useless points ang Laika Gems. At kung saan napunta ang milyong-milyong perang pinasok ng mga Pinoy dito. Noong 2019, inulunsad ang Laika ng Things I Like Company Limited, isang kumpanya na mula sa Hong Kong. Ang peg nila, parang social media app, parang Facebook, pero ang pagkakaiba, meron itong tinatawag na Laika Gems o digital money. Kapag nag-post ka, nag-like o nag-share, magkakaroon ka ng Laika Gems. Parang yung TikTok na may kasamang GCash. Pero ang twist, yung gems, pwede mong ipangbayad, pwede mong ipangbili ng kung ano-ano. Sabi nila, real talk daw. Parang legit na e-wallet at social media na pinagsama sa iisang app. By 2020, nakipag-partner ang Laika sa mga malalaking brands tulad ng Adidas, Ford at Mini Cooper. Ang mga negosyo, tumatanggap ng gems na pangbayad at ang mga celebrity, nako, todo endorse. Thank you sa mga nag-send ng gems, sa mga nag-like. Kasi di ba nakapag-ipon tayo to buy a brand new car through Laika. At yan na nga ang sabi ni Ivana Alawi na umani ng milyong-milyong views matapos bumili ng 3.7 million Ford Expedition gamit lang daw ang gems mula sa Laika. Si Pia Wurtzbach, Gabby Garcia, Carlo Aquino, halos lahat sila naging proud Laika user. Hedi wow, instant legit tuloy sa paningin ng madlang netizens ang nasabing app. Bigla kang naniwala na pwede ka palang mag-ipon sa social media at mag-retail therapy gamit ang likes. Pero may isang sekreto ang hindi sinabi ng app na ito. Habang trending ang Laika sa mga Pinoy, may napansin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi nila, teka lang, financial transaction yan ah. Bakit wala kayong OPS license? Ano yung OPS license? Operator of Payment System. Parang naging bangko na kasi ang Laika noon, pero walang lisensya. Noong July 2021, binigwasan ng BSP ng cease and desist order ang Laika. Sabi nila, kung gusto nyo mag-operate na parang GCash or Maya, dapat sumusunod din kayo sa rules ng financial law. Pagkatapos ng utos ng BSP, boom, tumigil ang merchant sa pagtanggap ng mga gems. Yung inipon mong digital na yaman, wala nang silbi. Nangako si Laika na magpaparehistro. Pero nang sinubukan nilang mag-apply, tinanggihan ng Anti-Red Tape Authority or ARTA. Sabi ng ARTA, kulang-kulang ang papel ninyo. Hindi pwedeng lusot lang ng lusot. By 2022, wala na halos gumagamit ng Laika. Yung mga tindahan, nag-pull out na. At ang mga users, iniwan ng nasabing app. Ang mga milyong-milyong naipong gems, naiwan sa app na parang abandoned savings account. Tanong, nasan na ngayon ang mga local executives at mga celebrity promoters nito? May nanagot ba? O gaya ng ibang mga scammy ventures, move on na lang. Ano kayang lessons na makukuha natin dito? Para sa mga negosyante, compliance is the key. Bago ka magmukhang bangko, siguraduhin mo munang registered ka. At para naman sa mga users, hindi porke in-endorse ng isang artista o celebrity is safe na agad. Do your own research. Para sa mga regulators, wag lang reactive, dapat proactive. Tuloy ang laban para sa digital security. Sa huli, hindi sapat ang hype, hindi sapat ang marketing. Ang tunay na pundasyon ng tiwala ay regulation, transparency, at legal protection. Dahil ang gems na walang lisensya, parang pangakong walang label. Kung gusto mo pa ng bagay ito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.